Hello po, magandang araw po. Kung nasa LDR po kayo na relationship, itong video na ito ay para sa inyo. Kasi magbibigay ako ng ultimate na tips ko para mag-work ang relationship nyo. Para sa araw na kung saan hinihintay nyo na magkikita kayo, na mayakap mo siya, na mahalikan mo siya, ay makakamtan mo. But there are some principle or some advices na maibibigay ko sa inyo na i-apply nyo para maabot nyo yung moment na yon. And pwede nyo apply as soon as narinig nyo itong advice ko na ito, especially this 2024. Kung gusto mo naman, tara, simulan na natin. Anyway, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo lahat, sa mga sumusuporta po sa akin, sa mga nagla-likes, nagsusubscribe, sa mga nagbabayad po ng kanilang subscription. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo maisa-isa, hindi ko po kayo maasikaso, but you still do something for me, and wala na po akong ibang masabi kundi maraming salamat. May God bless you, may God returns more for you, of you, 100 times, 1,000 times, 1 million times. Sa mga LDR pa po ngayon, sa mga hindi na pagbigyan na magkita, magsama ngayong vacation, is that, ali kayo dito, ako na po ang mag-hug sa inyo. Joke lang. You know, tis lang, makakarating din kayo dyan. Kaya itong video na ito ay tutulungan ko kayo para makatarating talaga kayo sa moment na yon, sa pinaka-hinihintay nyo na magkikita talaga kayo. Okay? So ano ang number 1 na ultimate na tip ko para mag-work ang LDR nyo is that eliminate every toxic attitude or experience as many as you can. Alam nyo ang LDR prone ito sa cheating. Alam nyo ang LDR prone ito sa hiwalayan. Why? Kasi hindi nyo naman talaga sila nababantayan. So, pwede siyang manloko na hindi ka aware, na hindi mo malalaman. Kasi wala ka dun eh. Wala ka sa lugar niya eh. Kaya, prone din ito sa pag-aaway. So, ang tanging gagawin mo, kaibigan, para maiwasan ang pag-aaway, para maiwasan ang hindi pag-uusap ng ilang linggo, ilang buwan, you need to eliminate, alisin yung mga toxic na past, toxic na naging experience mo sa kanya, experience nyo sa relationship, toxic na ugali nyo, para mag-work ito. And that's the best advice na gagawin mo this 2024. Para ang matitira is that good vibes lang. Ang matitira is that pag-iintindi. Ang matitira is that pagmamahalan at hindi pa na toxic. Kaibigan, being toxic in a relationship or a toxic relationship is that wala na akong mas ma-expect dyan kundi masisira lang. Wala na akong mas ma-expect dyan kundi ang malungkot na relasyon. Eliminate those things. Ibaba ang pride and then magpakumbaba, alisin yung mga bagay na yun, iwasan yung mga bagay na yun. Huwag mong ibalik-balik yung mga toxic na nakaraan nyo. Para may magana naman siyang makipag-usap sa'yo. Kasi once na naputol yung communication nyo, doon na bumubuo, doon na sumisingit yung tukso. Doon na siya naghahanap ng iba. So please, this 2024, learn to avoid or eliminate every toxic things from your life. And even toxic people. Para saan ba yung napakarami mong friends sa Facebook? Napakarami mong numbers sa cellphone mo? Kung wala naman silang pakialam sa'yo. Kung panay, chismis lang naman yung hinihintay nila na makita or marinig sa'yo or whatever. You know, sometimes people, kailangan na i-cancel mo sila sa buhay mo. Alisin mo sila sa buhay mo. Especially kung wala silang magandang dulot sa'yo. Eliminate as many as you can every toxic people or things or, you know, ugali sa buhay mo. And mararamdaman mo mas malaya ka. And yung pagiging malaya mo na yun, nagiging mas positive ka sa buhay, mas energetic ka, may magandang atmosphere na nakikita or na-provide mo, maapektuhan yung relationship nyo. Especially your LDR, okay? Especially your ka-LDR, okay? So, number 2 na tip ko na gagawin nyo this 2024 para mag-work ang relationship nyo is that provide something that can trigger his mind then to his heart. You know, ang relationship is not physical sa totoo lang. Ang tunay na relationship, ang anong nagwo-work ng relationship is that dito sa isip at dito sa puso. Walang kwenta kung palagi mo siyang nakikita, nahahawakan, nahahalikan, at nakaka-sex kung physically nyo lang ginagawa ang mayon, pero wala namang attachment sa inyo sa isip at sa puso. Ito ang advantage ng LDR kasi ang connection nyo lang dapat dito is not physical but mentally
and emotionally. Sa puso yung connection nyo. And then, para mag-work ito, you need to provide something or connection sa kanyang isip at sa kanyang puso. Like for example, ask something or deep or unique questions about sa kanya. Hindi yung pagkain lang, hindi yung trinabaho lang ngayon. Maybe something na way back nung bata pa siya, kung ano yung worst na nagawa niya sa buhay, worst mistakes na kanyang nagawa sa buhay. Kapag natatanong mo ng ganon, nagkakaroon kayo ng stories na kung saan yun yung dahilan para makapasok ka sa kanyang isipan, para makapasok ka sa kanyang puso, kasi yung sympathy mo nakakapasok sa kanyang puso. So, anything na magkakaroon o mag-establish ng connection sa kanyang isip at sa kanyang puso. Alam nyo, ito talaga dapat ang pinaka-best na relationship. Nag-start dito sa loob palabas, hindi palabas, hindi sa labas paloob, hindi. Better sa loob palabas. Kilalanin nyo ang isa't isa. Alamin mo siya. Alamin mo kung sino siya. Magkaroon ka ng sympathy sa kanya. And then do something sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan or any person na malapit sa kanyang puso na pinapahalagan niya din. Magbigay ka ng favor sa tao na yon. Tignan mo, makakapasok ka sa kanyang puso at isipan. Example ko lang yon, kaibigan. Ang point ko lang dito, provide something na makatrigger para maisip kanya at para magkaroon ka ng puwang sa kanyang puso. And in that way, this 2024, maging stronger ang relationship nyo. Are you getting it? Okay? I hope na meron kang natutunan. Proceed na tayo sa last but not the least na tip ko at ultimate na tip ko. At ito talagang isa sa pinakamahalaga para mag-work ang relationship nyo this 2023 is that quality over quantity na communication. Alam nyo, kapag sa una na LDR nyo, gusto nyo araw-araw nyo siyang kinakausap. Araw-araw nyo siyang ka-video call, katawagan, or you know. For me, sa una lang yun maganda, pero habang tumatagal, nagiging toxic, nakakasawa, at hindi yun maganda, hindi yun healthy sa relationship. Sa totoo lang, kung ako sa inyo, ang gagawin ko is that every 4 days, every 3 days, is that saka kayo mag-video call. Hindi ko sinasabing hindi kayo mag-chat. Of course, i-chat nyo siya, good morning, how are you? Pero yung pag-uusap nyo is that medyo tinatagalan nyo bago kayo mag-usap para maipon naman yung pag-usapan nyo. At para mas worth it naman, para mas mapalalim naman yung usapan nyo. Kaysa yung palagi kayo nag-uusap, wala namang kwenta yung pinag-uusapan nyo. Walang silbi po yung kaibigan. Hindi po yun na-cherish. Hindi po yun na napapahalagahan na moment or yung pag-uusap. Even sa, let me give you an example, sa sex life. For me, you know, me and my wife, mas maganda yung once a week. Although bilang isang lalaki, kulang yun. Pero mas worth it kasi naiipon yung intimacy, yung desire mo na may mangyari sa inyo ng asawa mo is that mas mapadali yung ma-enjoy yung relationship nyo, mas mataling, you know what I mean, kaysa yung araw-arawin nyo, nawawala yung halaga ng sex. Ganon din sa communication. Kung palagian nyo, nawawala yung halaga ng communication, ng tawag, or yung hindi mo siya mamimiss, walang space You know what I mean? So, this is the basic principle, kaibigan, kung gusto nyo na mag-work ang LDR relationship nyo. Quality over quantity. Okay? So, yun lang po muna ang ultimate na tips ko this coming 2024. I believe, magwo-work ito. As long as willing talaga kayong i-work, as long as may goal talaga kayong magkita, may goal kayong mag-establish ng hindi lang relationship nyo or, you know, may future plans like magpakasal, you know, magkaroon ng sariling bahay, yun yung mga plano, yung mga goals na dapat included dito kapag LDR kayo. Ano po? So, yan lang po muna. Maraming salamat. Ingat po and God bless.